kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan. Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. Para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin dun sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Tony, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi nyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to eh. Kahit ako pwede kong gawin na gawa-gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat between VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na text message nga. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita at kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan. Kasi nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam ang numero nito, wala siyang communication dito. In fact, nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala na dating Associate Dean ng San Sebastian kung saan nag-law school si VP Sara. Yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. Okay. So, eto po, sabi nyo, napakalaking kasinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya o nagpapagalaw sa kanya or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito may nakita akong bagong video na nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase tapos yung background nakalagay Attorney Ramil Madriaga hindi naman siya attorney. In fact doon sa affidavit niya mismo inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Kaya ganito yung kinalabasan. Alright. Anonymous ako. Ito, para one and for all. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Ako Hindi kilala, ko- ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Ako lang, baka makakasuwa na naman. Makakasuwa na naman ako. Hindi. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalaya sa ako, ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, 'di ba, kundi makalaya. Yung mga handlers, meron tayong mga iba't ibang teorya pero sabi ko nga para sa amin, parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Oo, naniniwala ako doon. yung affidavit ni Madriaga, parang mga lumang kwento ni Trillanes to eh, na hindi napatunayan yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung
nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong trilyanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, di ba? Alam naman natin na sinuwalit ng hayop na Madriaga na to. So, alam naman natin din sa mananalo, anong kaparusahan pag napatunayan na nagsisinungaling siya? Ay, Lagi ko masampalin niya sa loob ng kulungan. Ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Mahal ako, hindi naman. Pero, luki, no? Luki kayo, no? Kasi actually nothing to lose siya. Ayan, Kung nothing to lose tutuusin, siya. kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to. Kasi pag nanalo ako, pag napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin Kaya ako. kung hindi naman talaga sa mananalo, dapat ginayin na lang, no? Makabawi naman lang kami yung store ko niya sa buhay natin, no? Pero sa amin nga, sabi nga ni Coach na para sa amin kasi hulog ng langit eh. Hindi naman namin pinaplano na medyo natagalan yung pag-file namin ng perjury complaint. Ba't ko sinasabing hulog ng langit? Kasi alam naman namin kasinungalingan siya, wala siyang kwenta. Pero dahil hindi sinasagot ng diretsahan, parang isang beses lang ata dininay ni VP Sara tapos tumahimik na siya. Siguro naglakas loob tong mga impeachment complainant. Sinama tuloy nila dun sa impeachment complaint. So habang prepare namin yung perjury complaint, tapos nababalitaan namin sinasama, medyo nagre-rejoice kami kasi loko, mapapatunayan namin na puro politika lang talagang habol nyo kasi itong Madriaga, kung finact check nyo to, binackground check nyo to, malalaman nyo na walang katotohanan ng sinasabi nito. Attorney, may mga nagsasabi nga mapatungkol dito kay Madriaga na halos kaparehas nung nangyari kay Espinosa at kay De Lima na halos ginamit laban sa mga Duterte tapos pinalaya. Ano pong makukomento niyo, Attorney? Sana hindi na tayo umabot doon kasi ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. So, syempre, hindi papayagan ni VP Sara na makalabas ng kulungan tong ganitong klaseng tao. So, sana hindi na tayo umabot doon. Yun yung mga nakikita po ng mga netizen na kasi yung kay Espinosa, pinalaya, tapos ginawang witness laban kay Pangulong Duterte, tapos pinalaya. Ganon din si De Lima. So halos ganito din ang senaryo ni Madriaga. Tapos yung mga binibitawang statement din nung dalawa ni Espinosa at kay Madriaga, halos parang magkakatugma-tugma lang din. Pero sana hindi mangyari yun talaga, no? Kasi bukod sa mali yun, napaka-dangerous nitong taong to. Kasi PNP na mismong nagsabi na itong si Ramil Madriaga, leader siya ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinaguri ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So, sana hindi mapalabas yung mga ganitong klaseng tao. Gaano po, Attorney, gaano po kalakas ang ebidensya ng isang katulad yan? Si Madriaga, isa ng may tuturing na kriminal. At katulad din yan, nila Espinosa, nila De Lima. So, gaano po kalakas at kahina yung mga ebidensya nila na ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte? Oh. Umpisa natin sa credibility, 'di ba? Ito sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya naaresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito versus yung ikalawang pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya, 7 tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang,
dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSPG Commander Colonel Raymond Lachica. Yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak. Si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer, at si Miss Ana Magnaye na isang events organizer based in Davao. So, kung i-compare mo lang yung credibility, wasak na wasak si Madriaga, 'di ba? At also din, kahit yung numero, kasi itong 7 to plus VP Sara, kino-corroborate nila yung mga testimonya nila eh. Pero si Madriaga, so far, mag-isa. At mukhang walang nagko-corroborate sa testimonya niya kahit isang tao. May narinig tayo kay Attorney Palad na suddenly, last week lang, sabi niya, yung mga kasama niya daw sa kidnapping for ransom, kaya daw suportahan yung testimonya ni Madriaga. So gano'n na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa walang kredibilidad na mga tao ang nagbabato ng putik kay VP Sara. Paliwanag lang natin, attorney, ano? Gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi ng iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera. Parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime. Like giving money, naggaling sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya doon sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel Lachica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya,
Ang kilala lang ni VP Sara sa EC Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa EC Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ano naman, ang totoo naman talaga kasi is, itong EC Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong EC Pilipinas. Hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to. Hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong EC Pilipinas dahil kay Attorney Ryan Kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin doon sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP.